Dahil sa loob ng 3 buwan, nakita kong okay ka na. Nabawi mo na yung nawawala mong katawan. Masasabi ko mga kababayan na nagawa ko na yung dapat kong gawin kay Kuya Bal. So sa ngayon, pakakawalan ko na po si Kuya Bal sa Team Daddy Frankie. Palalayain ko na po si Kuya Bal. Gusto kong makita kung kaya na ba niya. Sa makatuwid mga kababayan, si Kuya Bal, maalis na po siya sa beneficiary ng Team Daddy Frankie. Mga kababayan, mga kabarangay, 3 buwan nakalipas ating na-meet or nakilala si Kuya Bal, Percival Galo. Siya po ay aming natagpuan dito sa lugar ng Buendia. Mga kababayan, sa pagkakataong amin siyang nadaanan, nakita namin kung ano ang itsura at kalagayan ni Kuya Bal. Isa siyang homeless, isa siyang tao na nawalan ng pag-asa. At nung time na amin siya ay nakita, siya ay lulong sa alak. Kumbaga, naging sandigan, naging pampalipas oras niya ay ang pag-inom ng alak. Kaya nun amin siyang nakilala mga kababayan, kinausap natin, tinulungan, at ginabayan mga kababayan. Ginawa ng Team Daddy Frankie ang lahat ng aking makakaya kasama ng aking team kung paano natin siya matutulungan hanggang sa makalimot or malagpasan ang kanyang mga problema. At sa aming pagtutulungan mga kababayan ng aking team at sa suporta nyo ring lahat, after ng 3 buwan, eto po ang kanyang kalagayan ngayon. Naging malinis, naging maayos, at unti-unti niyang nababago ang kanyang buhay. Si Percival Galo or binansagan naming Kuya Bal mga kababayan ay dati palang runway model. Kaya ito ngayon ang kanya nagiging libangan. Sa tulong din ni Daddy Frankie, binibigyan natin siya ng allowance para mapag-ayos ng sarili, mabili niya yung kanyang mga pangangailangan. Tinulungan din natin para mas makalimutan niya ang kanyang mga masalimuot, malungkot na pinagdaanan. Binibigyan din natin siya ng gabay, tulong, especially sa financially, para makapag-gym, makapag-workout. At ito ang kanyang kalagayan ngayon, mga kababayan. Sana, Kuya Bal, ay hindi ka na babalik sa dati mong masalimuot na nakaraan. At ngayon mga kababayan, mga kabarangay, ipapasilip ko rin sa inyo yung tirahan na ibinigay ko sa kanila kung saan sila araw-araw natutulog. Mga kababayan, samahan niyo po kami para makita nyo. Ayan, let's go. Ito mga kababayan, ang nagsisilbing tirahan ni Kuya Bal kasama si Bandang. The same time, ito na rin ang pinaka-studio namin, mga kababayan. Tara mga kababayan, samahan niyo ako tayo, ipapakita ko sa inyo yung tirahan ni Kuya Bal tsaka si Bandang. Ay, good morning, good morning. Good morning, Kuya Bal. Good morning, Dad. Okay, teka lang, magtanggal ako ng shoes. Kumusta kayo dito? Ayos naman, Dad. Wow. Nag-almusal na ba kayo? Tapos na, Dad.
Kumain na kayo? Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Magandang morning po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Gusto ko lang po ipakita sa inyo yung nagsisilbing tirahan ni Kuya Bal tsaka si Bandang. Mga kababayan, the same time, dito ko sila pinatira, sila na ang bantay ng ating studio at para safety ang kanilang tirahan, safety yung kanilang sitwasyon. Lalong-lalo na po kay si Bandam kasi nakita ko po yung tinitirhan niya noon na although kinuha ko na siya pero pupunta doon, pupunta dito kaya napag-isipan or napag-desisyonan ng team na dito na lang siya. At eto mga kababayan, nakita yung sitwasyon nila dito, maayos, tahimik. Kaya thank you Lord sa lahat. Thank you sa lahat ng pagpapala binibigay mo sa amin, Lord. At sana tuloy-tuloy na laging ganito para mas makatulong pa tayo. Kaya Bal, okay lang, dikit ko to sa'yo. Sige, Dad. Padikit mo na lang. Kumusta naman? Nag-workout ka ba ngayon? Oo, Dad, kanina. Kanina? Okay, pisilin mo lang niya. Ayan. Ayan. Sa awa ng Diyos mga kababayan, sa tulong nyo rin po, sa suporta ninyo sa Team Daddy Frankie, masaya po kung ipapakita sa inyo yung progress, yung magandang nangyari, yung isang taong nasagip natin dahil sa suporta ninyo sa tulong ng Panginoon. At siya si Kuya Bal. Sa mga bago pa lang sa aking channel mga kababayan, papakilala lang po ako. Ako po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan, Tubong, Pangasinan. At ito ang misyon ko, makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin naliligaw ng landas. Kaya Bal, okay ka lang? Yes, Dad. Nagulat ka ba? Ba't nandito ako ngayon? Oo nga, Dad eh. Hindi ko inaasahan na darating kayo dito. Okay. Siyempre, pasensya na kung hindi ako madalas dito kasi alam nyo naman busy. Pero isa lang ang reason bakit nandito ako. Ano yan, Dad? After 3 months kasi mula nung nakuha ka namin sa May Buendia, nakita ko yung outcome na nagpapasalamat ako at masaya ako sa pakikipagtulungan mo rin sa amin dahil sa loob ng 3 buwan nakita kong okay ka na, na bawi mo na yung nawawala mong katawan, diba? Ang bilis dahil po yan sa tulong ninyo rin mga kababayan. Kaya ako'y magpapasalamat din sa mga tao, mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga nag-sponsor, nagbigay ng financial support kay Kuya Bal. Hindi ko man mabanggit ang mga pangalan ninyong lahat. Alam kong alam nyo kung sino kayo. Bahala na po si God na magbalik ng mga blessing sa mga kabutihan ninyo. Nawa po ay hindi kayo magsawa na tumulong pa sa ating mga kababayan. No? Pero eto nga po mga kababayan, masaya po kung ipakita sa inyo na si Kuya Bal, nung nag-uusap kami, nung unang-una ko siyang nakita, lasing, madungis, parang siya yung taong wala na talaga sa sarili. Buti na lang at nag-cross yung aming daan. Siguro talagang ito yung way ni God, dahil alam ni God na si Kuya Bal ay napakabuting tao rin. No? Kuya Bal, matanong lang kita before anything else. Naalala mo ba nung unang nag-meet tayo? Nung unang-una ka namin nadaanan sa gilid ng kalsada? Naalala mo ba yung time na yun? Naalala ko yun, Dad, siguro wala pang 3 buwan ang mga nakalipas. Siyempre, Dad, sumasariwa kasi sa isip ko yung mga nangyari, tapos hindi ako makapaniwala na ito ngayon, paunti-unting yung sinabi niyo po sa akin dati na unti-unti mo akong babaguhin, tapos mag-steam na ako dito. Tapos yung naalala ko yung nakadress pa ako ng kulay blue. Yes, oo. Nakadress. So,
tanungin kita ngayon. Alam kong malakas ang memory mo. Alam kong nung time na yon, isa lang ang wala sa'yo. Yung tiwala sa sarili. Pero alam ko na alam mo kung ano nangyayari noon. Alam mo lahat. At compare ngayon. Ano yung nararamdaman mo sa ngayon kung naalala mo yung sarili mo, nakadress ka? Alam ko naman kung bakit ka nakasuot ng dress eh. Kasi yun na lang yung maisusuot eh. Sa mga sitwasyon na ganun, kung ano yung damit na nandyan, kasi sa sitwasyon nila mga kababayan, ang damit na naisuot nila, bago nila tatanggalin kung kailan talagang madumi na. Siyempre, walang tubig sa lansangan. Di ba? At kung ano yung iabot sa kanilang damit, ihagis sa kanila, yun ang isusuot nila. Ngayon, Kuya Val, naisip mo rin ba yung comparison na nung time na nandoon ka, walang-wala, parang dinadaan-daanan ka na lang, may mag-abot ng 5 piso, 20, yun ang iniipon mo para makain ka. Tapos ngayon, maisip mo na, pwede palang may, malaki pa pala ang chance para magbago. Ano ang una-una mo naiisip ngayon? Yung, compare ko yung dati-dati. Yes. Kasi syempre noon, parang eto na eh. Pag nakapagkalakal kayo, parang inom, kain. Tama. Which is, malaki pa pala ang chance para magbago. Kagaya na nangyari sa'yo ngayon. Anong nararamdaman mo ngayon? Anong feel mo? Yung sobrang saya na binigyan ako ng second chance. Kasi yung that time na yung nawala yung pera sa yung cellphone na hindi po ako nakinig doon sa inyo. Na ihahatid na ako doon sa terminal. Nung bumalik po kayo, tapos hindi po ako nakinig. Hinayaan ko muna na doon muna ako na magpaalam sa kanila, pero which is na hindi ko alam yung plano pala nila noon. Pero ngayon dahil sobrang saya, kasi siyempre na ganito na naibalik ko na yung dati kong, hindi naman fully talaga yung dati ko, tapos hindi na ako natutulog sa lansangan, na hindi ko na iniisip na may pulis dyan na bubulabugin ka, tapos hindi mo na iniisip na yung kung may pagkain kang kakain o kaya mamamasura ka para isipin mo na baka may pagkain na galing sa mga restaurant na pwede pa siyang kainin. Ngayon sobrang saya kasi nakakain ko yung, kung ano man yung nakakain mo, tapos nakakain ko, tapos may pera pa ako. Tapos kung saan kayo nakapunta, yun, nakakasama ako. Tapos lalo na yung sinama mo ako doon sa probinsya yun. Siyempre malaking bagay yun, tapos maging part ng team yun. Tapos ayun po, tapos ito ngayon, siyempre, masaya. Okay, ganito yon. Alam mo kung reason bakit ko tinatanong yung comparison noon, nung iniisip mong hopeless ka, and then compare ngayon. Dahil gusto kong palakasin palalo ang iyong kalooban, ang iyong dibdib. Hindi ko sinasabing si Daddy Frankie lang makakagawa ng ganito. Kahit ikaw lang kaya mong gawin. Diba? Simple lang naman yung ginawa ko eh. Kaya ako sinasabi, kaya ako inire-recall sa'yo yun. Para mas maging matatag ka pa. Ba't umiiyak ka na? Siyempre naalala ko lang. Yung akala ko na, kasi yung sabi ko nung lagi dati, bahala na kung saan ako dalhin ng pagkakatao. Tapos yung bahala na si God, at least wala akong sakit. Tapos wala akong sakit na kahit nasa lansangan mo lang, kahit walang pera. Tapos ngayon, siyempre, hindi ako makapaniwala. Siyempre, yung mga natulungan kong natulungan kong tao dati. Tapos humingi ako ng tulong, wala man lang nag-abot. Although yung iba siguro na, yung may mga nakakita na yung unang may may nag-post sa akin noon. Wala pa rin, siyempre. Siguro iniisip nila yung bahala na siya. Yung gano'n. Tapos halabasan din doon sa dumating kayo. Yung unti-unti akala ko nga din eh. Siyempre, papasalamat din ako rin sa yung mga unang tao na yung galit sa akin kasi yung nawala yung unang binigay mo. Tapos yung pangalawa dahil yung parang hindi mo ako sinukuhan. Siguro nakita mo rin na siyempre na magbabago. Yes. Pagdating sa part na yun, talagang
malaking isipin sa akin yun mga kababayan kasi alam kong napanood ninyo. Unang-una kasing napulot kita, tapos sabi mo gusto mo bumalik ng Batangas, bigyan kita pera, bigyan kita ng cellphone dahil yun ang sinabi mong kailangan mo. Tapos sabi ko pagdating mo doon sa Batangas is magme-message ka sa akin. After na ilang araw hindi ka pa rin nag-message. So, nag-isip pa rin ako na i-check kita sa area. Tapos nung nakita kong nandoon ka, lasing ka pa rin, tapos sabi mo nawala ang pera, nawala ang cellphone. Sabi ko, hindi ko naman sinasabing hindi siya deserve kasi hindi siya tumupad sa usapan. Alam mo ako anong nasa isip ko, bakit ako nagbigay ulit ng chance? Dahil alam ko nung time na yon hindi mo pa talaga recover yung sarili mo. Kaya sabi ko this time, bigyan ko pa rin ng chance. Alam ko marami rin sa mga viewers natin na, Daddy Frankie, hindi mo na yan mapapabago. No need second chance, Daddy Frankie. Pero ako, dahil nakikita ko yung sitwasyon mo, nakikita ko yung kalagayan mo, sabi ko, bigyan kita ng second chance. Diba? Kaya eto ngayon. Kaya masayang-masaya ako na naging matagumpay ako kasama ang Panginoon, kasama ang mga viewers natin. Pero hindi ko to ipinagyayabang or what. Kaya ako to sinasariwa. Ipinapaalala sa iyo yung mga nangyari. Dahil gusto ko mas maging matatag ka pa. Na parang gusto kong mangyari, isipin mo na, normal ka na ngayon as in, fully recovered ka na. Alam mo na yung tama at mali ngayon. So, ganun lang pala yung ginawa ni Daddy Frankie. Konting tulog lang, konting kain lang, konting financial support. At ipakita mo lang talaga sa mga tao na nagbago ka na. At yun naman yung, yun naman yung ginawa mo. So, anong nangyari? Tumawag ka kay God, tinulungan mo sarili mo. Ano nangyari? Marami na nagmamahal sa'yo ngayon. Okay? Tama po kayo doon. So, ngayon, dahil nakita kong okay ka na, ito yung sinasabi ko mga kababayan, no? Na si Daddy Frankie, tutulong ako at tutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. No? At hindi na naman habang buhay dahil maliit lang din ang company ng Daddy Frankie. Sa lahat po ng tinutulungan namin, walang forever o ika nga. Kagaya ng mga iba na nung naka-recover na, sasabihin nila sa akin, Daddy Frankie, pwede bang wag mo na kaming i-video? Kaya ko na. Gusto kong mamuhay ng malaya. So, pinapaubaya natin. Gaya rin ng isa, Daddy Frankie, ako na pong bahala, kaya ko na po siyang suportahan. Pinapaubaya natin kung ano ang magiging desisyon nila. Pero eto mga kababayan, itong shelter namin, gaya na aking sinabi, nandito rin si Bandam. Pero pagdating naman kay Bandam mga kababayan, huwag po natin isipan ng masama si Bandam dahil si Bandam ay kung ang kanyang isip mga kababayan ay 3 years old lang talaga. Yun na po siya. Kaya pagpaumanhin nyo na lang sa mga kahinaan niya. No? At eto, babalik tayo kay Kuya Bal. So Kuya Bal, okay ka na. Kumusta naman ang family mo? Siyempre, okay ka na. May cellphone ka. 24 hours, may net tayo. Hindi po pwedeng hindi mo sila na-contact lahat. May na-contact ka na ba sa mga magulang mo? Meron naman, Dad, yung pinsan ko doon sa yung nag-aalaga doon sa nanay ko. So yun, yung mga nagsusupport po sa akin, siyempre sa inyo, yung binibigay niyo pong pera po para sa akin. Yes, nabanggit mo sa akin nakaraan nung tinanong ko saan ka galing, nagpadala ka ng budget sa mama mo? Opo. Palagi po ako nagpapadala doon kung may pera, kung may extra. Kasi siyempre naawa din naman ako sa kalagayan niya. Kasi sinishare ko rin sa kanya yung kasi pinapadalan mo rin yung nanay mo? Noong nawala ako, nung sa lansangan po ako, siyempre malaki pong pagkukulang. Kahit na ganoon po yung ginawa nila sa akin. Yung ginawa niya sa akin yun, parang nawala na yung sama ng loob. Yes, dapat talaga para tuloy-tuloy ang pagbabago. Kung ano man ang pagkakamali ng bawat isa. Kasi ito yung lagi kong sinasabi mga kababayan. Bawat pagtahak natin ng ating buhay, ng ating kapalaran, meron at merong gusot, meron at merong argumento or usapin. Pero lahat ng iyan ay may kalutasan.
At sa mga bagay na iyon, kailangan para mas maayos ang lahat, lagi tayong magpatawad, lagi tayong nagpapakumbaba. Dahil gaya ng aking sinabi mga kababayan, ang isang pagkakamali ay hindi na pwedeng dagdagan pa ng isa pang pagkakamali. Kaya Kuya Bal, natutuwa ako na nakikita ko sa iyo na pinapadalahan mo ng konting support din ng mga magulang mo, lalo't alam ko na sila ay mga senior na. Oo, Dad. At isa pa mga kababayan, isa pa Kuya Bal, no? Ito na yung sinasabi ko na masasabi kong okay na ako sa iyo. Masasabi ko mga kababayan na nagawa ko na yung dapat kong gawin kay Kuya Bal. So sa ngayon, pakakawalan ko na po si Kuya Bal sa Team Daddy Frankie. Palalayain ko na po si Kuya Bal. Gusto kong makita kung kaya na ba niya. Sa makatuwid mga kababayan, si Kuya Bal, maalis na po siya sa beneficiary ng Team Daddy Frankie. Pero syempre mga kababayan, hindi po ganun kadali ang lahat. Tatanungin ko rin si Kuya Bal. Dahil gaya na aking sinabi mga kababayan, hindi lang pagtulong ang ginagawa ni Daddy Frankie. Hindi lang po pagtulong ang ginagawa ni Daddy Frankie sa ating mga beneficiary. Gusto ko tutulungan sila at gusto ko matututo rin sila maghanap buhay para sa future, para sa kinabukasan nila. Kuya Bal, tatanungin kita. Ano ngayon ang plano mo? Ano ngayon ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Gusto mo bang pumunta sa magulang mo? Gusto mo ba maghanap ng trabaho? Dad, kasi So ayan mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, sa araw na ito at sa oras na ito, kasalukuyan nasa biyahe ang Team Daddy Frankie. Kami po ay tutungo sa Batangas. Kuya Bal, saan yon lugar? sa Kalatagan po. Yes, mga kababayan. Kalatagan, Batangas. Kadahilanan, ita-turn over po namin or ita-turn over na namin si Kuya Bal sa kanyang second family. Siya yung mga family na binabanggit ni Kuya Bal nung unang na-meet natin si Kuya Bal. Unang binigyan ko siya ng cash at saka cellphone. Nung naibigay ko sa kanya yun is babalik na siya sa kanyang family dito sa Batangas. At sa Kalatagan nga po yun mga kababayan. Pero hindi siya nakapunta mag-isa. So eto, ngayon okay na siya mga kababayan. Dadalhin na po namin siya sa Kalatagan, Batangas. Samahan nyo kami mga kababayan. Tunghayan nyo po yung pagkikita nila after ng ilang taon nilang hindi pagkikita. So ano ang magiging reaksyon ng kanyang nanay-nanayan na siyang madadatnan daw natin ngayon sa Batangas. Dahil nakakapag-communicate na rin kami mga kababayan. No? So ilang taon kayo hindi nagkita Kuya Bal? Less than that. Ha? Less than here. Less than a year lang. Okay, so pero ang ano dito mga kababayan, kasi matagal nga nilang hindi nakita at yun, kung ano magiging reaction sa mga pagbabago, no? At salamat sa Panginoon, naging matagumpay tayong lahat. At sana loobin pa ng Panginoon na mas mapagtatagumpayan pa ni Kuya Bal. God bless po.
Welcome to my hometown, syempre sa Calatagan, Batangas. Ayan. So, samahan nyo kami. Pupunta na tayo doon. Hello, si Daddy Frankie. Hello po. Hello. Siyempre, kilala mo yan. Ano po ka doon? Hello po. Hello po. Tara po, nagpas kayo. Saan ipapark yun? Hayaan mo na, kaya na ng driver yan. Dito Dito na na lang. po pwede na po dito sa akin. Oo. Ha? Paglabas sa akin. Kaya, no. Tara. Saan mo? Diyan na lang. Hi! Siyempre ah. Hello. Hello po. Musta, Gandang musta? tanghali po. Siyempre, special guest si Daddy. Hoy, kumusta? Happy birthday! Hello sir, happy birthday po. Yan po yung baby. Ah, sige po. Hello. Hello po. Hello po. Si Michael, Dad. Si Michael Ay, hello. Yung ano ni ano, Jonathan. Magandang tanghali po. Napanood po namin yung vlog niyo po. Ah, thank you. Uy, taba mo ah! Taba, Hello taba. po. Stop. Ito doon ah. Bumalik ng kapatid Si Dad. Hello. Hello sir. Hello po. Ito doon ah. Hello ma'am. Hi po. Magandang hapon po. Hello. Teka lang, susundin ko lang ho ang aking ano. Sige lang po. Tara, Dad. Okay tayo, Dad. Dito tayo, Dad. Tara kita. Dito raw tayo sa loob, sabi ni Tita Nina. Ay, kumusta ka na? Tayo. Dito na si Daddy. Hello. Asa sila? Ay, hello po. Hello pala. Hello po. Kumusta po kayo? Hello. Nakakatulog po kayo sa ibang Mami, nandiyan si Daddy. Oh my God, Oh, namiss thank ko kayo. you. Inantay ka namin para ikaw magluto. Ay, Dad, dito ka, Dad. Wala mo na sa palis ni Marga. Kumusta ka na? Ay, Haggard. Haggard na si Daddy. Entertain mo naman si Daddy. Hi. Kumusta po kayo? Ang biyahe. Okay naman po. Ay, happy birthday, baby. Hello. Hello po. Kayo. Ay, hello po, Nay. Kilala kita. Salamat po, salamat. Kumusta po kayo? Nakikita kita. Thank you so much. po. Araw-araw. Ano pangalan niyo, ma'am? Bari. Ako ang inang lola ni Jocelyn. Ilang taon na po kayo? Sa ganung pangalan. Ilang taon na po kayo? 82 na ho. Oh, wow. Very lucky, ano? Ang lakas pa. Sige po. Oo po, wala problema. Ikaw po yung nakikita ko. Kumusta ka na? Ah, ang galing ah. Ah, sige. Namuti ka ha. Oo. Kumakain ako ng ano, code. Ayan. Ito. Thank you po. Nung ano, nambalitaan ko ngayon. Sakto, hinahanap ka namin. Thank you. Hmm? Happy birthday, baby. Ay, ang ganda. Ganda naman. Hello, balita. Oh, ikaw rin talagang... Wala. Ayos naman. Ang ni Daddy. Ang galing ni Daddy siyempre mag-alaga. Ay, lagi. Araw-araw eh, pag kayo nasa Pangasinan, pag kayo kung saan na, araw-araw pinanood ko kayo. Kagabi lang, napanood ko rin ito. Ah. Kasi ko, Tisay, ang tinutulungan mo. Opo. Tawagan ko nga siya. Si Tita Nina. Ay, bago pa, nakikita ko na ikaw. Wow. Maunang kita ko dito. Oo. Gaano siya katagal na hindi nakita si Kuya Bal? Hindi, isang tao? Isang taon lang ata. Nung isang taon, nandito ko pa eh. Nung nakaraang 80, nung ako nag-18 na ito pa eh. Ngayon, 82 na. 82
na. O, 2 years ago. Hindi, wala pa ho. Nung piyesta ho ng Kalatagan, andito pa siya eh. Ano ba bang itsura ni Kuya Bal before yung last na nandito siya? Okay po. Medyo maitim dati sa na lifeguard. Ba't siya nawala dito? Abay, paalam ho yata niya na pumunta sa kanyang amo, gano'n, nag-chat daw ang amo, pagkatapos nagpagayang ganyan, nagpagayang siya. Hinanap na ni Jocelyn. Ay, uuwi yan sa akin, bago nga nung nagkausap ko yun, ang sabi nito, pakit ko, sabi nito, sa Batangas daw ang kanyang pamilya. Sabi nito, yan, sinasabi ko na nga, alam ng Batangas eh. Oo. Unang-una niya sinabi sa amin, Batangas talaga. Batangas po. Nung nakita ko ito doon sa anong lugar yun? Sa Buendia? Oo, Opo. nanonood ako noon. Oo. Bago may hinanap ka rin na Relen. Nakausap na yung isa. Sabi, kagabi hulangan. Dito siya, pinuntahan ka doon. Wala. Wala po siya din kagabi hulangan. Nakita nga na po. Kaya hindi, kumbaga kung susundan nyo yung upload kasi namin, hindi mo siya mapupuntahan kasi late na kami nag-upload. Hindi porket in-upload namin tonight is kanina lang nangyari, hindi. Maybe 2 days or 1 day na nakalipas. Kaya pagkapuntahan mo ko, wala na kami doon sa area. Ay, talaga sabi ko, ay, Happy naman naman. Ngayon, gwapo na ulit. ay, gwapo na ulit. Maganda na maganda. Maganda na. Maganda, hindi gwapo. Hindi ka na magiging gwapo. Ayan, lola si Tito Jong, ayan, kapatid po ni... Okay. May tanong si Lola, hindi ka na daw ba magiging Hindi gwapo? ka na ba magiging gwapo o magiging maganda na lang? Mas maganda na yung maganda. Mas maganda. Ano ibig sabihin, Lola? Dati gwapo siya. Hindi po, dahil ang pagkakilala ho namin dito, siya ay maganda. Oo. Ngayon ay siya na gwapo, ayaw niya ng gwapo, gusto niya maganda. Yun. Baka ang gusto na gwapo, siya ay maganda. Magwapo ka na. Maghanap ng gwapo. Hahanap ng gwapo. Siyempre pwede na ako humanap ng gwapo kasi maganda na ako. Yun. Maganda na ang lola. Bait ko si lola. Sa ano naman yun sila Ito sa ito nakatira? parang mga anak ko na yung mga Oo. pag naparito yan, pag napunta sa amin, tapos ay siya namin tagaluto. Magaling siya magluto eh. Until now naman, siya yung ano. Kita ko rin ito nung namimili sa Pangasinan, sa palengke. Okay, ano kita. Basta bawat, hindi lang update yung sa inyo nga, yung may nangyari. Oo. Sa isang araw pa yun. Opo. Kaya Opo. So yun, namimili ka kasi ang tawag niya si Bal. Oo. Ang tawag naman nandito si Dada. Dada. Dada ang tawag ng mga anak. Si Bandam, lola, tapos si Papa JC, ayan, si Kuya Rab, Kita ko sila. Hi! Hello po! si Mama Nina. Kumusta po kayo? Ito po. Anak ko po siya. Anak niyo po. Thank you po. Nakita tuloy in person, pati si Bamda. Ba't hindi yung kasama si Si Nancy. Sa bahay si Nancy. Ayan. Pero akin ng bunso, yung isang yun. Yung isa. Oh. Ilan na anak niyo po, Lola? Bali, 7 pa ho. 7. Wow. Bali, 11. Mister niyo po? Ay, matagal lang ho pa. Namatay na. 86 pa ho naman. 1986. Maganda yung ano nyo rito, maganda yung bahay. Maganda yung buhay dito. Sobrang lang init. Init. Kahit saan naman po. Kaya lang, ay di may lampasan naman ang hangin. Oh, mas maganda pa rin kasi may mga puno. Sa Maynila, walang puno. Sa loob ka na aircon lagi. Kaya mas... Miss nyo? Nasa bahay po. Ay, bihirang sumama yun kasi... Hindi, sumama. Opo, may business kasi na binabantayan. Namit mo na. Huwag kang mahiya. Ay ka na. Kapatid ni Daddy Dad. Hello po. Hi, hey po. Kumusta Saan po naman kayo? sila sa Thank you, ma'am. sa Sambales. Okay. Biyahe po sila. Wow. Ang galing. Thank you. Wala mo na yun. Sige lang. Yan, ako, huwag yan. Nakakiyat na yan. Puro mga, bisita yung mga apo. Apo doon sa tuhod, mga sa puntuna, yung mga... Napakaswerte nyo kasi 82 years old, malakas pa. Ay, masakit na rin. Opo kayo na yun, para hindi kayo narapan. Masakit na po ang aking mga tuhod. Ay, ganon. Kaya ako pag kayo... Ayan. Kaya
Sige po. Niyaayos ng pagkain. Mm-mm. Happy ka na, Kuya Bal? Nakabalik ka dito? Nakita ko sila. Ah. Alam ko, alam ko matagal mo nang gustong pumasyal dito. Nang mga nakaraan pa, hindi namin basta-basta madala dito. Kasi sinisigurado ko kasi na bago ko siya dalhin or bago niya makita yung mga pass. Yung po naman ang aming talagang sabi namin, baka hindi ninyo isama at hindi pa nga nyo na gawa ng tunay na buhay niya, ay yun mo ang aming Sige po. kakain ho muna. Oh, sige po. Okay ka Sige. lang, Dad? Okay lang kayo, guys? Okay lang. Okay ka lang. Ikaw okay ka lang. Oo naman, Dad. Anong pakiramdam mo nakita mo sila ngayon? Ayaw, masaya. Siyempre nakita ko ulit sila. Okay. Tapa na siya. Mataba na siya, opo. Wala namang ginawa yung mga yan kundi kumain. Magluluto Pero sila. mas ano to si Bal. Ayun, habit noon kumain. Kita ko rin ito. Nakikita ko rin sa video. Oh, sige. Para ano. Tsaka, Sige. ako muna kayo. Oh, sige na. Sabay na tayo. Sige, kumain. Nakakahiya naman. Tara, sabay-sabay. Kain mo na, dali mo na. Daddy, before eat, Yes. picture mo na kita. Okay po. Naka-blurred. Ako na lang dito. Tara guys, mga besh, kain muna tayo. Kakain mo lang yung buong team, syempre. Haba ng biyahe. So, dito muna tayo. Enjoy muna. Kuya Bal, sama na. Ayan, isa pa, kasama si Kuya Bal. Okay, thank you. Kita mo rin. Oh, tara. Let's go. Huwag mo na tagalin ka. Nay, hello. Hello po, Lola. Hello po. Lola, hello po. Kilala mo si Daddy Frankie, Lola? Hindi nanonood. Hindi siya nanonood. Dito rin. Yan naman si Bandam na. Dito ka na, Dad. Kaya na po kayo. Wala, Dad. Sige po. Ay, dapat sabayan nyo kami. Nakakahiya naman. Okay. Tara. Ito iba. Sige. Siyempre, ha? Slow, kain na. Sige na, sabay. Nakakahiya naman. Sabayan nyo. Yung upo na. Sige na. Upo na. Risky, upo na rin. Sige na. So, ayun guys, no? Bago magsimula ang kain at tayo magpapasalamat sa family, sa may-ari po ng bahay na to. Malaking karangalan sa Team Daddy Frankie na na-invite kami dito sa Kaarawan. Bali, double celebration po ito. Birthday ng tatay, tsaka birthday, 7th birthday ng anak. Kaya sa birthday celebrant, happy birthday. Kuya Bal, happy birthday. Batiin natin ng happy birthday guys si Hera Margox. So, okay? Sabay-sabay tayo guys. Okay? Happy birthday, baby Hera Margos. Ayan, saka si Daddy Bernard Pasilan. Ayan, happy birthday. Happy Ayan. 7th birthday. Ayan. Ayan. Happy birthday, Hera Margos. Ayan, wish ko na lumaki kang maging maayos at always healthy. Gabayan ka lagi ni Lord. At saka kay tatay po na nagbo-birthday din ngayon. Maraming salamat sa pag-invite. Nakaka-touch, ng damdamin na napakarami nilang handa. Once again po, happy birthday po from Team Daddy Frankie po. God bless po. Saka Dad, gusto lang magpasalamat kay Tita, no, kay Tita Nena, yung nasa Italy. Ayan. Shout out po kay Ma'am na Tita Nina. Ayan. Salamat po sa inyo and mabuhay po kayo. God bless po. At saka din po Dad, si Ma'am Evelyn. Asan yan? Ito po. Opo, ulit. Ayan. Sabi ni Ma'am Evelyn, sabihin mo daw kay Daddy Frankie, shout out yung si Ma'am Evelyn Alvarez at kay June Alvarez from Peruguay, Italy na taga Calatagan. Marami siyang followers dito kaya yan lang ang ibinigay kong name
Kami naman ay taga Rome, Italy. Mga friend ko yan kasi. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Alvarez family. Ayan. Thank you, Tita Nina. Dito na kami kain po. Oh, sige po, salamat. Kain na. Kain po muna kami. Hello po. Kumusta po kayo? Hello po, sir. Thank you po. Hi, ma'am. Hello po. O, lahat na po. Okay ka lang? Happy? Sabihin mo sa mama at papa mo. Thank you. Ayan. May gift din si Daddy Frankie, ha? Ay, Okay. ay, ganun sana. Ayan. Birthday ko lang ako. Ayan. Okay. Wow. Nako, ano yan? Ay, nagay na. Baka maingay. Ay, nagay na. Maglibo. Sa mga Diyos. Kailangan. Maglibo. Kanya. Yan, video ko. So ngayon kasi, wala naguguluhan pa ako eh. Parang medyo masyadong napakabilis. Kung okay lang sana eh. Yung makikausap sana ako na dito muna ako pang samantala. Kasi parang na-enjoy ko na yung ano eh. Na-enjoy ko na yung team. Saka hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin dun sa labas. Baka may pabarkada na. Okay lang po sana sa'yo. Yung pwede mong mag-stay po muna ako kung baka kung anong meron. Pwedeng trabaho dyan na ano, para po sa akin, para hindi po muna ako mapabarala po ulit yung sa mga dating ano. Okay. Hindi wala eh. Siyempre hindi ko alam kung ano. Kuya ko nang ba't ang usula rin ako. Wala pang matatag na mapupuntahan ikaw? Wala pa eh, wala pa sa Wala pa sa ngayon. Saka nag-enjoy po ako sa man. Okay. Kasi gusto ko nang malaking tulong kasi. Yung pagre-recover ko. Sige. Ba't ka umiiyak? Siyempre kung papakawalan niyo po ako. Baka mapariwara na naman ako, tapos babalik na naman ako sa dati.
Saka siyempre, napamahal na rin kayo sa akin. Ang buong team. Saka siyempre yung mga tumulong sa akin. Tumulong ka na babuhin ako siya. Malaki yung utang na loob ko sa iyo. Kailangan mo Marosyo. Hindi niyo ako kilala. Isipin, hindi niyo ako lubosang kilala. Tapos pinatila niyo ako. Tapos ito nga. Tapos yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na magbago. Hindi niyo man ako kilala. Pero binigyan niyo ako ng yung pinagkatiwalaan niyo ako ng lubos. Sobrang napakabot. Sinama niyo po ako dun sa bahay sa Pangasinan. Sobrang laki ng utang na loob po. Kasi, kaya, hindi ko alam ba't mababago ko pag pinakawalan niyo ako. Okay, sige. Ganito na lang. Yan. At least mga kababayan, mga kabarangay, no? Gaya po ng aking sinabi, ayaw ko kasing sabihin sa ating mga beneficiary na dito ka habang buhay. Paulit-ulit ko po sinasabi, tutulong lang po si Daddy Frankie as long as kaya ko, as long as gusto rin nila. Kaya lagi kong kinukuha yung kanilang opinion kung ano ang kanilang gusto. Which is ito mga kababayan, kaya na aking sinabi, tapos na po ako pero may pakiusap pa siya. Ayon sa kanya, wala pang kasiguraduhan, hindi pa totally kung saan siya pupunta. Hindi pa niya alam totally kung saan siya pupunta. Okay, so napakahirap Kuya Bal, no? Pero total, nakatulong na rin naman kami sa'yo. Ganito na lang siguro muna pansamantala. Ito naman, yung bahay, tirahan. So, masaya ako na kahit recover ka na is pinipili mo pa rin kaming makasama. Ayon nga sa kanya mga kababayan, nagustuhan na niya yung samahan ng Team Daddy Frankie dahil sa Team Daddy Frankie talaga dire-diretso yan. Kumbaga, sa team kasi namin, hindi ko sinasabing bawal lang inom mga kababayan. May mga time na may inom din, 2 bote, occasionally. Pero yung gagawin natin mga kababayan after duty is inom, bawal po yan sa Team Daddy Frankie. Ayoko maging sinungaling sa inyo mga kababayan dahil mga lalaki kami. Occasionally talaga may mga ganun. Pero sabi ni Kuya Bal, mas gusto niyang kasama ang Team Daddy Frankie dahil pag ibang team or ibang barkada ang mapupuntahan niya, baka mapapainom na naman siya. So, dahil sa gusto niya pa tayong makasama, sige, Kuya Bal, ganito siguro ang gagawin natin. Sama-sama ka namin minsan. At the same time, ikaw na lang muna tagaluto namin. Tagaluto ka ng pagkain ng Team Daddy Frankie. Kasi total magaling naman po ako Yun, very good. Basta ang masasabi ko lang, ituring nyo kaming pamilya dito sa bahay natin. Kung ano yung masasayang, isave natin. Dapat kung ano yung masakit sa inyo, dapat alam yung masakit din sa akin. Pamilya tayo. Ayoko yung porkit nakatira lang kayo dito, porkit walang bayad ang ilaw or what, something. Yung mga dapat isi-save natin. No? Dahil sa sarili natin magsisimulaan lahat. At ito pa mga kababayan, bago matapos tong usapin namin na ito, alam ko may mga nagko-comment diyan. Bakit hindi pa naikabit ang denture ni Kuya Bal? Mga kababayan, actually magpapasalamat ako doon sa sponsor natin sa nagpabunot tsaka sa denture. Pero kausap ko po ang doktor kanina, hinihintay lang nilang maging totally healthy ang gum ni Kuya Bal. Kasi hindi naman po pwedeng madaliin para pag kinabit is maayos ang fix. Dahil nakaraang linggo nga, pag nakakain si Kuya Bal ng matitigas, medyo sasakit pa.
So, yun ang sinabi ng doktor na kailangan talaga maghilom talaga ng gusto bago ikabit. Kaya mga kababayan, sa mga nagtatanong dyan, alam ko sa pagkakataong ito, maraming nagtatanong sa inyo. Hintayin nyo lang po. Pero, bayad na po lahat yung denture ni Kuya Bal. Hinihintay lang natin na ikabit. No? So, ayun mga kababayan, no? Ayon sa request ni Kuya Bal, gusto niya dito na lang muna siya. So, sa Team Daddy Frankie, sa akin, as long as pag-cooperate naman sila sa akin dito, walang problema. Sa pagluluto ni Kuya Bal, kung ano man yung mga iutos namin, bibigay din ako sa kanya ng allowance niya. No? So, maraming salamat. Kuya Bal? Lord, maraming salamat sa another chance ulit na binibigay niyo po. Okay. Sa kayong sa buong team. Hindi ko alam dad kung paano kita pasasalamatan kasi bulay lahat na saan na ano muna. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula para pasalamatan ka. Ipapakita ko na lang po dad na ano. Yes. Regarding dun sa sinasabi pasalamat, salitang salamat, napakasarap ng pakinggan yan eh. Pero alam mo, para maibalik mo lang yung mga kabutihan ganyan, maging mas mabuting tao ka lang. Gawin mo ang lahat, hindi para sa akin. Gawin mo ang lahat para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Regarding dun sa sinasabi mong hindi mo alam kung paano ka magpapasalamat or paano ka makaganti, makita lang kita na magiging okay ka na, masaya na ako. Na makita ko yung tinulungan ko, yung taong yun, natulungan ko yun before. Ngayon okay na siya, successful na siya. Magiging masaya ako pag yun na nagawa mo. Kaya wag kang gumawa ng mga anumang bagay na para kay Daddy Frankie. Hindi. Gawin mo ang ikabubuti para sa iyong pamilya. Okay? Yes, sir. Sa maging mabuti lang tayo parati. So yan, pasalamat tayo sa mga viewers natin, sa lahat ng mga sumuporta sa'yo. Ayun po, maraming salamat po sa, siyempre nagtiwala din po kayo sa akin nung pangalawang natagpuan po ako niya. Alam ko maraming nagalit nung una. Tapos ngayong nakita nyo naman po na ginawa ko po yung para mabago po ni Daddy Frankie, pinatunayan ko naman po sa iyo kasi nakikita nyo naman po. Ayun po, maraming salamat po ulit sa suporta na binibigay nyo po sa akin hanggang ngayon. Sa hindi ko po ito magagawa kung wala rin po kayo. Sana po hindi po kayo magsawa sa pagsuporta po sa akin. Andito lang po ako. At ipapakita ko po sa iyo na tuloy-tuloy po yung aking pagbabago. Thank you so much po. Siyempre, Dad, thank you talaga. Sige lang. Laban lang. Ang laki na ng katawan mo. No? Okay? Malaki na. Tayo ka nga. Tignan yung mga kababayan. Nung unang napulot namin to, payat. Pero ngayon, tignan, laki na. Mas maliit na ako. Pero meron pa akong isang may challenge pa. No? Kailangan talunin mo ko. Pag di mo ako natalo, ligwak ka talaga. Next time, Dad. Hindi, ngayon. Ano next time? Testingin natin ngayon. Mga kababayan, another challenge. Ano mo to? Doon ka. Siyempre, mahina ako dito eh. Bakit? Hindi. Walang mahina. Kailangan matibay ka. Dito tayo. Yan mga kababayan, payag ba kayo? Pag natalo ko siya, uwi na Batangas to. Pero pag natalo niya ako, kaya ubusin mo yung lakas mo, wag mo kung... Kasi nagpunong braso na kami sa McDo ito before. Pero, alam ko nagpatalo siya. Maliit lang naman yung braso ko eh. Malakas ka din eh. Ha? Malakas. Puyat ako kagabi, mga kababayan. Tanggal tayo ng glasses. Ha? Kailangan talunin mo ko, ha? Ganito harangan mo sa baba. Pagod ako galing gym. Ay, galing ka ng gym. Tanggalin natin pulseras natin. Ito mga kababayan, pulseras na to, galing kay Kuya Balian. Binili niya sa Antipolo Church. Mas maganda siguro bababa ka. Okay na yan. Para sigurado. Ubus mo yung lakas mo, ha? Malakas to. Parang, kailangan pantay mo na, yan. Talo ko. Ha? Siya kanya mga kababayan, nakaharang yung kamay niya. Ganyan. Ikaw harang din. Kailangan pa ng referee? Ha? Ikaw magsasabi ng go eh. Kuya Rizky, dito nga. Doon ka sa harap.
Oh, tignan mo kung balance, ha? Di ba kayo hawak? Mas maganda kung Hindi, ganyan. Nakasanayan na yan. Okay. tikom kamay. Oo. Tikom kamay, ha? Mm. Antay lang. Oh, ready? Lakas parehas, ha? 1, 2, 3! Bigay mo! Ulit! Nadaya ako! Ulit! Ulit! Nabigla ako! Dalawagan mo! Malakas na to! Ulit! Hawak mabuti, ha? Tikom kamay. 1, 2, hila! Kailangan talunin mo yan. Ha? Paglakas! Ha? Hindi! Ulit! Palalayasin natin. O, isa pa. Para walang masabi. Rebalse. O. Ha? Huwag mo pagalawin kasi. All one, all one. O, all one. Ano lang. Pantay kamay. Pwesto maayos, ha? O, kapit. 1, 2, hila! Hindi ko kaya. Ah! Pauwi na to. Sorry mga kababayan. Ha? Hindi ko kaya lakas si Dari. Ano ka ba? Lakas! Oo. Ikaw naman banda! Nangihina ako dun ah. Mga kababayan, maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Ayan, mabuhay po tayo lahat. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. Sakali po mga kababayan, naiibigan nyo at nagugustuhan nyo yung mga ginagawa ng aming team, ginagawa ng Team Daddy Frankie. Mangyari lamang po, i-share nyo po ang video ito para mas makatulong pa tayo. Mga kababayan.